Welcome back to Kwentong Inhinyero. Anong episode na ba tayo? Episode 8. Episode 7. Episode 7 si Inhinyero. Okay. Tapos episode 6 yung yung Englishero. Sino yun? Si Sir Mark Aurelius, yung may-ari ng PhilInspec, yung parang ginagawa niya pero sa Pilipinas. Tapos hindi lang siya ganun ka hindi pa siya ganun ka into structural. Kumbaga may mga halimbawa client representative, pag tapos na yung building or bago i-hand over, parang papasok sila. Okay. Or kalimit ang mga clients nila, yung mga naloloko ng kontraktor. So yun, maganda yun. Ayos din siyang business Parang parang ginagawa niya pero mas comprehensive. So, yun. Kasama natin si Engineer Rex ng Iloilo. Iloilo represent. Tsaka si Engineer Eric ng Marikina. Dito lang kami nagkakilala lahat sa UAE and kaya ng dati, hindi naman masyadong technical na hindi siya masyadong technical na usapan, more on point of view or basta mga mga take namin sa kung anong aspects ng engineering. So, gaya ng napapanood niyo sa akin, I'm a consultant. So, si Sir Rex ay consultant din pero more on forensics and minsan tawag sa kanya surveyor pero forensics engineer pwede na rin, bahala na kayo. Basta pwede rin Detective Rex. Tsaka si Engineer Eric is QA/QC. So, ang topic natin ngayon, kaya siya nasa gitna, is tungkol sa trabaho niya. So, sir, konting overview, background, anong trabaho mo? Actually, ang trabaho ko is, tawag sa amin sa Pilipinas is forensic engineer. Pero dito, term namin kasi parang survey. Kasi yun nga, survey, it's because in-investigate namin yung structure kung ano naging cause ng defects, different defects on structures. So probably, siguro yung mga kwan lang namin is mga old structures, let's say 50 years old structure, 60, something like. So, mga sample ko lang is yung 60 years old structure. Bridge pala, dun sa may Abu Dhabi. Mm-hmm. So, yung gusto ng Abu Dhabi government is i-preserve yung bridge na yon. So, dun kami pumapasok kasi check namin yung lahat ng elements sa structure na yon kung kaya pa ba siyang i-preserve. Not i-preserve na hindi masira, but to extend the life of the structures. Okay. So, papasok kami doon, una sa trabaho namin is syempre gather namin yung data kung ilang taon na ba yung structure, tapos mag-create kami ng visual survey para malaman namin yung types of defects. Doon papasok yung mga testing requirements para ma-evaluate natin yung isang structures. Yun yung maging basihan natin, yung test report. So first, data from the structures, then visual survey, then testing requirements. Doon papasok lahat ng testing. Ano yun? May mga kayo? May mga checklist or may steps let's say procedure? Meron tayong buildings. Kumari, pasok naman tayo sa buildings kasi medyo critical yung sa bridge. Okay. So, let's say sa building, meron tayong 20 years old building. So, meron tayong nakitang mga delamination, cracks, dampness, signs of leakages. So, first thing to do, syempre yun nga, gather data, ilang taon na ba siya, site survey, tingnan natin kung ano yung mga defects, papasok yung testing requirements. Let's say, kung makikita tayo, ano ba yung number one cause ng delamination sa concrete, di ba? Corrosion. Kasi pino-force niya na tinutulak niya yung concrete So cover. doon, based sa lahat ng defects, doon kami magbibigay ng mga testing requirements. Kasi kung meron tayong, let's say, meron tayong cracks. Okay. So, we have different of cracks, di ba? Meron maliliit, meron malalaki. So, nasa code din yan, as per ECE, kung ito ay structural or hairline or maybe shrinkage lang siya. So, kapag meron din namang cracks na, di ba, mostly may settlement crack. So, doon din papasok tinatawag natin na ground penetrating radar para makita natin yung layer ng soil beneath the structure kung meron bang voids kung may anomaly, no? May anomalies. So, kung sa may delamination naman, doon papasok yung testing natin na half cell potential para naman, syempre, ma-check natin yung probability of corrosion sa ganong area ng steel. Tapos yun nga, sa mga, let's say, siguro, yung concrete kasi nagwi-weaken din sa kapag tumagal, di ba? Kasi syempre, meron na siyang mga carbonation, may chloride na siya na pumasok. So, doon din pumapasok yung natin na nagkakaroon tayo ng UPV, which is minimeasure natin yung hardness ng isang concrete. Okay.
Tapos meron din tayong coring na ginagamit Oo. para ma-check natin yung strength. Ang lawak din, no? Ha? Ang lawak, din. grabe. Sample nitong Dubai Wharf. Yung Dubai Wharf dito, 10 years pa lang ata yun or 20 years, hindi lang ako sure. Kasi 2023, nagkaroon kami ng testing dyan. Yung strength na nakuha namin sa coring namin is around 50 MPa pata yung result. Okay. But now, recently, 2025 na, yung 50 na nakuha namin 2 years ago, ngayon, nag-gather na lang kami, yung result ngayon is nasa 38. So, bakit ganun kalaki yung difference? So, doon din papasok yung mga testing natin ng dust sample, check natin yung sulfate content ng concrete, chloride content ng concrete, may carbonation ba pumasok. Okay. Masyadong malawak yung pan niya. Oo. Pero ang tanong ko dyan, hanggang ano lang kayo? Hanggang identification ng defects or analysis ng entire anomaly ng building? Actually, o meron din kayong design? Yes. Actually, hindi kami hanggang pan lang. Hindi siya hanggang identification of defects. Kasi yung process namin is identify the defects, give the recommendations. Okay, may recommendation din. Okay. Recommendation and conclusions. Let's say, meron tayong yun nga, sa settlement ng building. So, nagbibigay kami ng recommendation na ito is to increase the soil bearing capacity of the structure. Kailangan natin mag-inject. Binibigyan din namin sila ng materials na kailangan nila sa isang ganyan. So, meron din kami, kung let's say may faults sa structures, katulad ng isang project dito sa Sharjah, ang structures is I think 3 years old pa lang. Pero ang nangyari is, parang kasi ito inverted na tram, alam mo yun? Oo. Yung sa Sharjah. Nangyari kasi, nung pinul na ng cable, yung structure, marami na siyang cracks. So according sa design engineer namin, shear crack siya. So nangyayari doon, ginagather namin data, nag-test kami ng petrographic, which is petrographic is chemical analysis of the concrete. Sinend pa namin yung sa London para i-analyze. Doon mo malalaman na kung yung concrete ba is good or bad. Tapos nagre-recommend kami na this structure must be demolished or pwede pang i-sustain na na i-save by strengthening. So hindi lang kami doon hanggang sa may visual lang until conclusion and recommendation siya. Din pala, no? Talagang different field talaga siya. Ang na lang narinig yung field na. Oh, di ba? Forensics, no? Ang tagal niyo magkasama, hindi kayo nag-ano. O baka ikaw may tanong ka sa kanya na gustong ito. May ano ba kayo? May project kayo na hindi na nabigyan ng proposal na mapahaba yung lifespan ng isang structure? Actually, mayroon kami sa Merasal Kaima, I think 60 years old building, yung kay Joel, hindi ko na babanggitin yung project name. So, yung project na yun is severe na talaga yung corrosion sa project. Tapos, severe na talaga yung spalling sa slabs of it. Ginagawa namin dyan is kaya pa naman siya i-strengthen, extend yung life, but you need to check first if mas magastos ba si strengthening kaysa sa mag-construct ng bago. So yun din yung ginagawa namin. May cost comparison din siya. Kasi hindi naman tayo pwedeng magbigay na okay, meron tayong strengthening dito pero kumbaga isip natin sobrang mahal. Di mas maminang pala. Mag-construct lang tayo. Mas matibay pa. Hindi lang doon napapasok kami hanggang sa strengthening. Chine-check din namin kung mas okay siya. May commerciality na check natin kung okay siya or kung ano mas tipid, mas sulit para kay client, yes. Diba?